Good evening guys. Ayan. Ayun o. Ayan mo. Chocolate. Dami namin chocolate eh. Kaya ini-snack-snack nila. Nangingintog pa yun ako. Nagluluto ako ng pinakbet. Tagal-tagal na rin di nakapag-pinakbet. Kanina nagdaan ako sa grocery. Kasi wala ako nung kabocha. So yun, may nakuha ako. Kaya ayan, makapagpakbet. So yan, gisa ko lang tong bawang, sibuyas, kamatis, tapos yung talong, yun lang wala ko ang palaya. Kasi sobrang yung maliliit yun nandun sa chalo eh. Kasi nga yung kabocha, frozen na okra, tsaka sitaw. Kasi ito yung pork. Hiwa na. Tapos dapat yan hindi lang yan ang bibili ko. Kasi nakarami nakita si Habi na yung kamote ba, yung lang, in-air fryer lang. E naalala niya sa Korea, masarap nga daw yun. Sabi ko, bilay ko ng kamote. Nakakita ako, bumili ko isang malaking ganun lang. Wala pang wala pang 1 pound. Ay, wala pang half pound. So, babayaran ko na, pag ring ko sa kasi self-service ako nagpunta eh. Almost $7, isang piraso na isang ganun lang. Parang 300 grams lang siya. Pinakancel ko nga kasi grabe naman sa superstore magkano lang to something per pound na yon. Sabi ko na next time na lang. Sobrang sobrang mahal. Kaya doon na lang ako bibili sa superstore next time. Mukhang masarap nga yung merienda. Tapos yan, naglagay na ako ng bagong. Isa-isa lang naman yan, mabilisan. Kaya iniiwa ko na ng maliliit yung pork para hindi ko na siya palambutin. Kasi mabilis na gisa lang para hindi siya tumigas. Ito pala yung gamit ko na bagong linggayan. Masarap to eh. Na siya. Hindi siya ganun kaalat. Tapos medyo may konting na siya, yung manamis-namis. Meron din ito yung spicy. Masarap din yung spicy. Tsaka yung isa pa palang brand, masarap din. Panda. Ito, linggayan. Ayan, nailagay ko na yung mga gulay. Mabilis ang luto lang. Nakakamiss din yung yung ang gamit is bagong isda. Masarap din yan sa pinakbet. Yan, luto na. Pinakbet. Tsaka ulam namin kagabi to fried tofu. Ninit ko lang, di nakakain sa Jermaine. Siguro nagdahadali ka ngayon na makaano sa school Alanganin yung schedule niya. Kaya 3 lang din kami ngayon. Mamaya pa uwi mga 9:30 to 10. Late na yung klase niya ng Ano yun? Tuesday, Wednesday, Thursday. Ganun lagi. Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi yung Monday, alas 6 nakaka-uwi na siya. Talaga, buhay estudyante. Tsaka ito pala bigay sa akin ng ka-work ko. Chinese siya Malagkit na may dried shrimp, chorizo, shiitake, mushroom. Tikma ma. Kaso, hindi naman bagay sa yan. Bagay sa tofu yan, pero hindi bagay sa pinakbet. Sobrang lagkit lang talaga. Sarap. Masarap Authentic yan. Gawa talaga ng Chinese. Kala ko parang kiampong style Parang. Ah. Tinikman mo ba? Hindi pa. May mga lang, malamig Hindi ko malasahan ng maayos Ngayon ko lang ininit So, kain tayo. Kain. Ayun. Mukhang sisipunin pa siya. Nangyari. Init, lamig Pero ang ganda na weather ngayon. Ganda ng weather kasi parang spring. 10 lang Sa tagal na rin dito, ilang taon na rin sa Canada. Ngayon lang namin experience yung ganyang January. January na. Usually, talagang isa sa pinakamalamig ang January. Pero ngayon, ilang araw na, no? Hanggang next week ba yan? hanggang next week, pas mag-i-snow ata siya ng Wednesday. Pero di naman accurate yung mga ganun minsan Kasi imagine, kanina, plus 12. Tapos nakaraan 10. Kaya yung balikat niya, yung ulo niya, hindi malaman kung sasakit o ano. Parang gumaganon parang nilalaro yung weather kagabi. Talagang parang pinupulikat yung ganito ko. Ginawa niya, meron kaming yung mat na hot compress. Yun ang nilagay niya.
Nawala-wala na. Guminawa yung balikat ko. Yung sa ulo tsaka leg, normal na eh. Nasasanay na ako dun eh. Pero kahapon, pati dito Tigas naninigas. ng ganito niya. Minakamasakay ko ano isang Daig ko gabi. pa yung nagbuhat ng... sa tigas ng mga ganito ko. Laking bagay nun, yung hot compress na yun. Na-relax siya. Tulog na tulog siya eh. No. Tapos ako naman, ayun nga, di ba last month pa yung ano, yung Bloodworks. blood works ko na nagkaroon na ng results kung ano-ano. Pag uwi ko kangina, nagulat ako pagbabamba ako pa lang ng bag ko eh. Sabi ko may tumatawag. Tapos pagtingin ko Royal Vista, ano, Sa doktor yung na, sa sa family doctor. clinic, family doctor namin. Sabi nga nun sa akin eh, hello, is this Victor? Ganyan. Sabi ko, sabi niya ako, yung doktor mo si Dr. Cherry. Eh, yung boss pala, syempre, kabisado nila, diba? So, kinuwento niya, sabi niya, pinag-aaralan ko yung ano mo eh, yung case mo kasi, yung blood works mo. Sabi niya, ano yung ano yung tumataas lagi? Yung Ano yan? TDS ba yan? Ano? triglyceride. Triglyceride. Tapos yung cholesterol naman daw normal. Tapos yung blood pressure. Taas baba yung blood Pero pressure. mas mostly mataas. Ah, Kahit na bumaba na lahat yung sugar niya, bumaba na yung triglyceride niya nakaraan, bumaba na yung lahat. Pero yung blood pressure niya, laging ano. sabi niya may form of inflammation ka. Eh sabi ko, ang sa tingin ko lang may minsan yung Nico. Yung ano, yung namana ko kay mami. Meron siyang osteoarthritis. Osteoarthritis. So sabi niya ano, sabi niya hindi ko alam kung ano ang source niyan or ano. Sabi niya tapos ayun nga, yun yung ano nung nagkita kami nung last month. Tapos ngayon tawag niya kahapon, sabi niya, hindi nagulat ako, sabi niya yung chromosomes ng blood cell mo ganyan. Hindi ko mag-gets masyado, sabi niya. I think sabi niya kailangan mo mag-donate ng dugo. Nung una sabi niya may yung possibility ng blood mo pwedeng mag-produce ng parang cancer cell or what. Ganun pa bungad eh. Kaya sabi niya, kinabahan daw Kinabahan siya. nga ako eh. Kasi sabi niya tungkol sa ano eh, sa blood works mo tapos pwedeng mag-promote ng cancer cell ganun. Tapos sabi niya I think you should try donating blood sabi niya. Every 3-6 months. Sabi niya 3 months muna. Tapos sabi niya kailan ka ba huling nag-donate? Nako, sabi kong ganun, tagal na. Kasi sa Pilipinas, di ba, pag meta to or ano ka, bawal. So college ka pa nun, college days. College days pa. So sabi niya, why not try donating? Sabi niya, baka magbago yung ano, yung mga old na red blood cells mo, mapalitan ka agad, ganyan. Sabi niya, meron ka ba mga major operation, injury, ganyan, or na nag-loss ka ng blood? Sabi ko, wala eh. Kahit nga cut ka ako, minsan cut lang, konting-konti lang. Sabi niya, try mo mag-donate para mapalitan yung mga lumang blood cells mo at mag-produce yung body mo ng bago. So after niya mag-donate, ang mangyayari, tsaka siya mag-ano ng blood works niya. Blood Kaya sabi works ulit. daw ng doktor, pinifigure out kung saan talaga, bakit ganun. Kasi kung tutusin yung kain, hindi naman talaga kami makain ng sobra na dami. Chichiri ka, hindi ako nagkakain eh. Birang-bira yung mga chips. Dati malakas kami sa chips, pero ngayon. Chocolate, di rin. Hindi ako nagsasoft drinks. Tapos yung karne naman, portion is enough. Tapos hindi naman pare-pareho lagi. Iba-iba. Make sure na lagi naman may isda, may manok. Tinigil na nga rin namin dati nung nasa apartment kami. Dito minsan, yung steak, di ba? Dito madalas pa tayo. Pero yung since mga last year nga delivery. na yung hindi bumababa yung ano mo, in-stop namin yung laging steak. Madalas kayo mag-steak dati. Yun. Kaya right away tumawag sa akin pagkatapos niya kausap. Sabi ko, sige, hanap ako na pwedeng mapa-schedulean. Tinawagan ko, kailangan pala sa online ng appointment. Ayun, tapos maraming mga questionnaire, ano? Marami siya mga questionnaire na in relation to sa ano, tapos yung mga tinitake mo na gamot. May tinitake ka ba? Sabi ko, yung medication niya, wala naman nakalist doon. So, malalaman namin bukas
Nakabukas. So, Nabook nakapag, na. ano, kagad ng tomorrow, bandang, 5:45. So, sakto pang umaga ako bukas. Masama ako siya, at least may drive ko pa uwi. Pauwi. Kasi, malapit sa trabaho yung yung may available. Merong isa, malapit dito, pero sa February pa. Tagal. February, hindi, January 29, tapos sa Southwest yun. Yung isa, February 29, ay 19. Di rin basta-basta nakapagpunta mo. Siguro kasi baka first ka pa lang, first time, hindi natin lang, baka next time na meron ng mga Mga notification kasi naggawa na kami nag-register na eh. Kasi lagi rin nilang pinopromote na mag-donate ka ng blood, di ba? Sa ano. So we'll see, baka after nyan, okay yung kanya, baka magano rin ako. Yun. Kailangan din yun eh. Tapos nga, yung mga bali-balita, ang daming nagpo-protesta na naman, mga anti-immigrant na nag-protest doon sa Toronto, nagkakagulo sila doon yung nakaraan ng Ang dami na talagang kaguluhan na nangyayari. Tapos dito naman, gabi-gabi, merong lineup sa mga nagsasign up Petition. for referendum ng Alberta. So, kahit yung mga puti sa amin yun ang usap-usapan Siyempre, malaking tanong yun eh, yung Mahirap, pero ganun talaga Pero kung halimbawa mangyayari yun, ano yung next step nila, ano yung mga plano? Ayaw din namin maging ma-involved sa mga ganun kasi mahirap yun yung mag-promote ng ganun dahil nga Mahirap. hindi natin alam kung ano yung kalalabasan, di ba? Tsaka parang talagang mahirap mangyari yung ganun. Ah. Dahil sa tagal na, di ba? Pero marami na rin kasi mga Canadian talaga na lumilipat na ng US. Kanina nga nag-browse ako sa Facebook Ano siya? Yung nagre-renovate siya ng bahay, bibili siya ng luma, tapos re-renovate nila. Parang nagpi-flip sila ng bahay. Nandito halos 50% ng kinikita niya napupunta sa government Laki talaga. Lumipat sila ng US. Tapos sa Miami sila. Yun, ngayon sabi niya, stable na kami. Tapos ang dami na raw nila mga projects, ganun. Tapos yung mga kinukuha niyang tao, mga Canadian din na galing. Kasi nga ang mahal. Tapos dito yung bahay dito, presyo ng bahay dito, ang taas compare sa presyo ng bahay sa US. Kaya sabi na, kumbaga nasa isang border lang, tapos ganun ang laki ng difference. Meron siyang sinabi na nagtupatak din sa isip ko Sabi niya, lagi na lang pag sinabing Canada, free ang health. Free ang ang hospital, mga doctor free. Pero kung tutusin, sabi niya ganyan, magkano yung binabayad na tax ng tao? Ang laki nga naman. Ang laki ng binabayad mo. Sabi niya, in which case, sabi niya, dito nasa US ako, yung Canadian nga yun. Sabi niya, nandito ako sa US, magkano lang yung binabayad namin sa tax? Hindi nga libre yung hospital, hindi libre yung mga doktor. Pero na-afford niya. Sabi niya gano'n. Na-afford ko yung yung kung kinikailangan man ng mga sobrang laki kasi ng income tax naman. Tapos magtataas pa nga to, di ba? Tataas pa. Magtataas pa daw. Meron nga rin, di ba, yung negosyante dito. Gusto niya nang mag-retire. Meron siyang restaurant. Kaso, pag binenta yun, yung capital gain, 66%. Patay ka doon sa capital gain. 66%. Just imagine, magkano lang matitira sa'yo. Kung plano mo mag-retire na, di ba? Hindi sasapat talaga Kaya nga, ang pinopromote na nila Daniel Smith ng Alberta, pag gumiwalay ang Alberta, tatanggalin namin ang income tax. Hindi rin mo, laki nun. Tatanggalin. Kaso di natin alam kasi kung anong... Hindi mo alam kung totoo ba yun. Totoo Siyempre, yun. politika yan Alam mo naman mga ganyan. Pangako yan. Lahat na naman pangako ng mga politiko. Lahat na pwede lang ibigay sa pangako, bibigay nila yan. Kaso pag nandun ang kawawa talaga yung mga tao. Kaya nga, piliin natin mabuti kung anong desisyon. Pero kami nga, sabi ko nga mahirap makialam sa ganyan. Huwag na tayong mag-sign up din mamaya. Kagaya nung nangyari do sa, alam mo yung convoy na, nung COVID. 'Di ba, pinris lahat na sumali doon. Lalo na yung mga, hindi naman halos lahat, mga leader nila doon. Pinris yung mga bank, mga account nila. Tsaka mahirap yan pag politika na usapan, mahirap yan.
Basta kami rito, lagi lang kami nakaabang kung ano yung mga pwedeng mangyari. Nangyayari. Hindi lang naman dito sa Canada na nagkakaganyan, pati sa ibang bansa. Oo. Sa Iran nga lang, nagkakagulo na rin. Basta ano lang, kailangan lagi kayong aware kung ano nangyayari. Medyo ano talaga eh. Tapos si Trump naman, inaano niya yung Greenland. Sa amin na lang, ano natin yan, invade na natin yung Greenland. Bibilhin. Hindi, nung una ka binibili, tapos ngayon, ano na eh. Hindi basta-basta yun kasi bansa, Ay, ano bansa nga yung yun. Switzerland yun, di ba? Ay, ano ba? Switzerland ba? Oo, Switzerland nga yata. Dahil sabi nila, shutdown nila yung mga F-35 ng ano, yung US kapag dumating. Mahirap yun kasi hindi basta. Kagulo na yan. Ay, naka. Ang laki na no, kukuha pa. Eh, Kaya talaga, minsan, kaya parang nga sabi ano, na pag politika nga, kanya-kanya ng strategy yan. ayun. Tapos si Mami, sinipon din. Ayun, buti na lang may Sipon nebulizer. Oo. Kahit pa paano, di ba? Nakakahinga siya mabuti. Tapos yung kama niya naka-slant nga. So, okay naman. Okay yung Mas ano ano, siya, mas okay na siya. Actually, nakakatagilid na nga siya ngayon eh. Oo. Nakakatagilid Tapos- siya na walang sakit talaga. Di ba tinanong ko si Kiki kung ano nararamdaman? Sabi niya, nawala na nga raw yung, yung pagdaing-daing ng aray-aray. Ganyan. Wala na. Hindi na nararamdaman na masyado ni Mami. Kaya lang, hindi pa rin namin siya pinalalakad. Oo. Dahil nga, syempre, Kumbaga body yung weight kama nun na eh. lang ang ina-adjust namin na Ah, inuupo siya, tapos pag nakatagilid, inaano talaga nila, pinapasingaw nila pa, yung likod para iwas ba bed sore. ah, Masaya naman si mami kahit papano. May mga time lang na biglang nalulungkot, pero ganun talaga eh. Kahit naman nung nakakalakad-lakad siya eh. Pero yung lakad niya kasi hirap na rin. Parang matutumba nga din, di ba, pag naglalakad. Kaya inaalalayan din talaga. may mga times na gusto niya talaga bumaba ng Kama, Kama, uwi pero na hindi. siya, ganyan. pero hindi pa eh. Naano naman ng mga caregiver. Yun, yung mga update natin kay Mami. Tsaka yung mga, ayun nga, pinapost ko rin doon sa kabilang ano namin. May mga nag-ask FB. din kasi kumusta na si Mami Toyang, which is okay. Na ano na siya, mas okay na kaysa nung nakaraan. Nakaka-recover na. Kahit papaano, di ba? Medyo ano lang sa gastos, pero Gastos talaga, syempre kasi, di ba? Yung mga dagdag, mga diaper, yung mga basic needs niya. nadagdagan, kumbaga. Pero baka after 3 months, siguro makaupo-upo na siya sa wheelchair. Maipasyal-pasyal Pero sa... for now, suggest is at least 3 months. Ah, Pahinga siya. tsaka, ayun nga, kikitain din naman natin yung pera na dinadagdag natin doon sa ano ni Mami. Diba? Correct. Ganun talaga eh. Parte yan. Saan pa ba? At least si Ninya andun. Ah, Ninya nagtututok doon sa mga kailangan ni Mami. Eh, kami talagang tulong lang yun sa amin. so, financial lang kami nakakatulong. Pero which is para kala Ninya, malaking bagay ko kasi hindi na siya mag-iintindi. Lapit lang niya eh. Kaya anytime pwede siyang dumalaw. Tsaka, ayun nga, marami na rin naman mga online shop sa Pilipinas. So, O kahit nga yung mga diaper ni Mami, diaper na pinapadeliver na lang. na lang. Hindi na kailangan mamili pa sa labas. Inisip ko nga nung nakaraan, sabi ko magano kaya tayo, papackage na lang, baka mas mura, mas magandang quality. Kaso, ang tagal Kaya nun lang din. tagal. At saka pag kinumpit mo, baka plus Baka yung ganun din mas mahal pa. mangyari. Kasi dito maganda yung mga diaper, yung mga wipes. Okay din naman na sa atin. Pero doon nga, sa atin kasi may mga ano na, may Lazada, may Shopee. Kompleto na rin dun eh. Isang ano lang ni, pagpaubos na, order ka agad si Ninya. Actually nga, yung kama ni Mami niya yun, in-order din sa Shopee. Shopee din yun. Tapos yung mattress niya sa Shopee rin. Hindi, may kasama na siyang mattress. Hindi, yung mattress pero na, yung pang bed sore, Yung bed sore. umorder pa kami ng separate para nga naman, ano yun eh, parang Egg lagay ng itlog. Kaya may, kumbaga egg sumisingaw plate yung siya. likod niya. Pero ganun pa man, syempre, mainam pa rin na natatagilid siya. Tagilid or upo. Nakakasingaw-singaw. Yan. Kaya yun, yung amin namang editor, busy na sa Hanggang ngayon, school. wala pa nga eh. Nakakaawa nga din. Kaya lang, syempre, ganun talaga eh. Binata na. Kasi yung labas niya is 8:50. Yung dating ng bus, 8:45. Tagad. Eh, ang laki ng campus. By the time makalabas siya, wala na yung bus. So, kangin naka-text ko nga. Sabi niya, ano pa raw siya, mga 25-30 minutes pa yung dating ng bus. Yung susunod. Nakakaawa. Pero, ganun talaga.
Ganun din naman tayo ng mga times na Dadaan nag-aaral talaga rin. Pero siguro kasi minsan, alam mo naman, pag bunso, Na minsan na, baby. naalala mo rin, syempre, lalo late na. Sabi ko, ingat ka ha. Nung nag-aaral nga ako na sa Fatima noon eh. Pucha, pag umulan, hindi mo na, nagkaklase pa lang kayo eh. Makikita mo doon sa Tumataas classroom, na yung tubig. tumataas na yung tubig eh. Sa Valenzuela, kaya nakakabad trip eh. Pag ginabutan ka talaga doon, traffic. Wala na sasakyan na dadaan. Ilan yung nasushoot doon sa mga manhole na walang ano. Yung kaklase ko na nashoot sa manhole, buti na lang, isang paa lang yung nashoot. Hindi yung dalawang paa kasi kung dalawang paa yun, Diretso ka diretso siya nun. Eh, kung Nashoot mataas, isang paa, kaya yung bagsak niya ganun, nahugot pa namin eh. kung mataas yung tubig, diretso ka, wala na. Hindi ka na makita doon. Wala, talagang nilulusong namin yun. Wala, yung sapatos ko, lagi sira yun. Yun lang. Ganun talaga. Tapos, imbis na mag MacArthur pag pauwi, pupunta pa ako ng monumento para lang makapagbas pa Bulacan. Kasi pag nag-MacArthur, sarado na sa mga ibang part ng Bulacan eh. Mga bayan-bayan dun eh. Yun ang mga hirap na dinadanas. Parte nga ng pagiging estudyante. Kasi Jermaine, kailangan talaga eh. Dito naman, pinagja-jacket namin siya ng gusto. Sabi nga namin, doble-doble. lalo dito bigla nagbabago ang weather. Sabi ko, di bali nang makapalisuot mo, pwede mong tanggalin. Kaya nangyayari, meron siyang, Hoodie sa loob. hoodie sa loob, tsaka yung puffer na jacket. Kasi kung mainit, pwede mong tanggalin yung isa. Pero pag malamig, wala kang pwede pang patong, mahirap. Gaya niyan, waiting ka ng 20-30 minutes sa bus stop. Manginginig siya doon. Although sabi niya, meron naman daw heater, Heater. yung kaya lang, pag Ayos. puno yun, marami nag-aabang. Hindi ka rin basta makapasok, di ba? Marami kasi mga estudyante. Pero sabi niya, yung mga konti na lang doon pag gabi, no? Oo. Hindi na ganun karami estudyante. Sana nga next sem, iba na yung schedule niya kasi Schedule medyo pangit yung schedule niya ngayon. Pero tis. Buhay estudyante, ganun talaga. Talaga. Yun lang naman ang aming mga life update sa inyo. Kasi busy nga rin. Tapos yun, Daming trabaho na naman eh. baka daw pasok ulit sila ng weekend. Biglang dumami uli eh. Ganun talaga. May ganun Mahalaga talaga. may trabaho. Oo, mahalaga may trabaho. Meron tayong income na Sabi nga niya, share mahirap natin. naman di pumasok. Lahat papasok, ako hindi. Kontrabida yung labas mo doon. Kasi pag tinatanong siya, pasok ka ba? Eh, minsan, pag di siya pumasok, di papasok din yung mga ibang kasama niya. Hindi kasi nangyayari kagaya kanina. Tutulong ako doon sa mga pintor. Hindi na kasi ako nagpipintura ngayon eh. Na doon nga sa nangyari sa amin nung alitan namin nung kasama ko. Pinaghiwalay na sila. Pinaghiwalay kami. So nakasama niya yung dati namin patcher. Sabi ko sa kanya, galingan mo dyan para mabigyan ka ng increase. So sinisipagan naman ni Bo. Tutulungan ko sila magtanggal ng mga pipe, kung inspection, ganyan. Pagkatapos ko tutulungan ko yung dalawa, nagbablast. Tutulungan ko rin mahina sila sa crane eh. Yung nila ng crane. Control. Oo. Eh, minsan nakakita mo pumapagpag eh, lalaki. Delikado yun Tapos hindi nila maitali na maayos. Kaya tinutulungan ko, gagawin ko tutulungan ko para mapabilis lang. Kaso kanina kahit anong bilis eh, ang haba kasi. Busy din kasi talaga. Wala tayong maano dun eh. Pero minsan, syempre, pagkapagod na, pahinga. Ngayon, kung talagang kailangan, wala namang magagawa. Sabi ko nga kay Bo, meron akong paraan dyan. Kaya lang, pag ginawa ko yung paraan na yun, ako yung malilintigan. Kasi isasapuin ko yung blasting eh. Pag sinabi ko kay James na ako na magbablast, mabilis ako magblast, di ba? Magagawa ko yung load nila hanggang kinabukasan. Kaya sabi ko nga sa kanila, gagawin ko yun. Pero hindi ako papasok ng Sabado. Kaya lang, pagod ako nun. Bugbog talaga. Sigurado. Tsaka kung papasok naman lahat, yun, pasok na lang din talaga. Para pare-pareho. Pagka next week ulit kailangan, kung di na kaya, di pahinga. Mahirap din kasi maging ganun eh. Yung papakita mo yung lahat. Kasi ikaw yung aasahan lagi eh. Ganun mangyayari. So, dapat pantay lang. Bigay mo lang yung nararapat. Extra miles pero hindi lagi. Ay hindi, Kailangan sa amin meron kasi kang ganun matitira sa iyo. Sa sarili mo. Pang-uwi. Oo. Sabi nga ng mga lasinggero, lagi nga magtitira ng pang-uwi. Yun lang naman guys. Na-share lang namin sa inyo yung mga may kaganapan.
Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.